Napaisip ka ba minsan tungkol sa mga komplikadong personalidad at mga multifaceted personalities sa kwento sa Naruto? Tara at samahan mo ako sa paglalakbay papunta sa mundo ni Toneri, ang Otsutsuki na nakatira sa buwan, at pag-isipan natin ang maraming direksyon na pwede niyang mapuntahan. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mo ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Naalala mo ba yung Otsutsuki clan? Yung mga aliens sa Naruto at Boruto series na parang trip lagi manggulo? Mahirap kalimutan yung mga kontrabida tulad ni Kaguya, Momoshiki, Kinshiki at Urashiki. Lahat sila ay may malaking plano sa Earth. Pero meron isang taong kakaiba sa kanila. Ito ay si Toneri. Sa The Last Naruto the Movie, ipinakita si Toneri bilang kontrabida. Nakatira siya sa buwan at hindi masaya sa paggamit ng tao sa chakra. Kaya naisip niya, tapusin na natin ang Earth. Pero nakausap siya ni Naruto, parang heart-to-heart talk nila yun. Nakumbinsi ni Naruto na magbago siya at alam mo ba, tag-desisyon itong si Toneri na maging mas mabuting tao. Pero ito yung weird part. Pagkatapos niya magbago, parang nakalimutan na lang siya ng lahat. Marami pang nangyari sa kwento pero parang wala lang si Toneri. Kahit pa ginawa pa siyang estatwa ni Urashiki for 10,000 years. Grabe no, ang tagal nun. At ewan ko pero parang weird na hindi kilala ni Toneri yung iba sa clan niya. Dapat kilala niya sina Ishiki o Shibai, di ba? Kasi mga big deal sila. Parang napapaisip tuloy ako kung hindi ba naisip ng mga writers yung role ni Toneri in the long run. Ngayon, isipin mo to. Paano kung pinuntirya ni Ishiki kasama lahat ng kapangyarihan at kaalaman niya itong si Toneri? Kasama rin siya sa Otsutsuki clan, di ba? Pwede sana si Toneri yung pinili nila kapag hindi akma sina Kawaki o Boruto. Plus, epic sana na makita si Toneri na ginagamit yung cool na Tensei Gun power niya para protektahan ng Earth at makipagtulungan kay Naruto at Sasuke. Isipin mo kung si Toneri ang pangunahing target ni Ishiki. Kasama siya sa angkan ng Otsutsuki, so it makes sense naman. Kapag hindi akma sina Kawaki nga at si Boruto sa mga plano ni Ishiki, ang pagkakaroon ni Toneri sa mix ay maaring magdulot ng excitement. Isipin mo na lang siya na nagpapalabas ng kapangyarihan ng Tensei Gun laban sa mga kontrabida. Exciting, di ba? At ito pa, dahil may sariling hamon itong sina Naruto at Sasuke. Dahil nga wala na si Kurama at si Sasuke naman ay wala na ang kanyang Rinnegan, kailangan nila ng isang kaalyado. Baka maisip nila, teka, bakit hindi natin kunin itong si Toneri sa ating panig? Pero oops, malalaman nila kagad ang tungkol sa sitwasyon ni Toneri bilang estatwa. Salamat kay Urashiki. Ngayon, isipin mong tatlong ito, si Naruto, Sasuke at Toneri na nagtutulungan, magkakasamang lumalaban. Magiging isang magandang paraan ito para ipaalala sa lahat ang pangako ni Naruto kay Toneri. At hindi ba maganda na makita ang isang Otsutsuki na sinusubukang protektahan ang Earth? Ang kwento ay maaring magpakalalim pa. Natatalakay sa mga pagkakaiba ng mga miyembro ng Otsutsuki na lumaki sa buwan kumpara sa mga nagmula sa ibang lugar. Ito ay magbibigay sa atin ng bagong pananaw tungkol sa kanilang mga intensyon para sa God Tree at sa Earth. Pakiramdam ko ay naghihintay lang na matap ang potential ni Toneri. May buong storyline na maaring umikot sa kanya. Ipinapakita siya na hindi lang bilang kontrabida mula sa The Last Naruto the Movie, kundi bilang isang bayani na handang tumayo para sa Earth. Sa dami ng lore at kasaysayan, ang pagbabalik ni Toneri ay maaring maging twist na hinihintay nating lahat. Well, yan ang wrap up ng ating exploration sa captivating world ni Toneri. Kung nagustuhan mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.